Paano kung ang bawat kabiguan sa pananalapi, bawat nawalang oportunidad at bawat gabi ng pagkapuyat ay hindi talaga kabiguan, kundi isang paghahanda? Isang pagkaantalang itinakda ng kosmos para ihatid ka sa mas dakilang kapalaran? Sagittarius, ang Mayo 2025 ay hindi basta-bastang buwan. Isa ito sa mga banal na sandali ng iyong tadhana. Tahimik na inaayos ng universo ang mga bituin para sa iyo. Pinagkakaisa ang makapangyarihang enerhiya ng Jupiter at Pluto upang buksan ang isang portal ng kasaganaan na tanging ikaw lamang ang maaaring makatawid. Kung nararamdaman mong may malaking pagbabagong papalapit, hindi ka nagkakamali. Nagsimula na ang bilang at ang paparating ay magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Ikaw ay laging naging tagapaghanap, Sagittarius. Ang nangangarap, ang gala, ang palaging naniniwala sa mas dakilang bagay kahit pa ang mundo ay hindi sumasang-ayon. Ikaw ang sumugal sa mga bagay na kinatatakutan ng iba. Ikaw ang nagtiwala sa kutob kahit kontra ito sa lohika. At ngayon, sa wakas ay tumutugon na ang universo. Ang Mayo 2025 ay hindi pangkaraniwang buwan. Ito ay may dalang bihirang pagsasanib ng mga planeta. Isang enerhiyang lagusan na nilikha ng Jupiter, ang iyong ruling planet, at ng mapagbagong Pluto. Hindi ito basta astrolohiya. Ito ay isang panawagan. Isang banal na pagbubukas na inilaan para sa mga taong naging matiisin, matapang, at may pananalig. Kung kamakailan ay nakaranas ka ng hirap sa pera, kawalan ng katatagan, o naligaw na direksyon, huwag kang mawala ng pag-asa. Malapit nang magsara ang kabanatang yun. At sa harap mo, may panibagong simula, puno ng di inaasahang mga oportunidad, mga synchronicity, at mga biglaang tagumpay. Pero tanging kung handa kang tanggapin ito. Likas na lakas ang kalawakan. Ang astrological storm ng Mayo 2025. Ang Mayo 2025 ay maaalala bilang buwan ng paggising. Isang enerhiyang bagyo na puno ng hilaw at makapangyarihang puwersa ng pagbabago. Sa unang pagkakataon sa mahigit isang dekada, magsasama-sama sa isang bihirang pagkaka-align sina Jupiter, Pluto, at Mercury, habang tahimik namang pinapaganda ni Venus ang kosmikong kombinasyon sa pamamagitan ng kanyang kagandahan at mga biyaya. Ngunit para kay Sagittarius, ang pagkaka-align na ito ay higit pa sa mahalaga. Ito ay personal. Si Jupiter, ang iyong ruling planet, ay sumasagisag sa paglawak, swerte, at karunungan. Kapag ito ay nakipagtagpo kay Pluto, ang planeta ng malalim na pagbabago at muling pagsilang, ito ay nagdudulot ng isang kosmikong pagsabog ng mga posibilidad. Hindi ito ang klase ng pagbabago na maari mong planuhin. Ito ay yaong kusang pumipili sa iyo. At para sa Sagittarius, ito ay magpapalaya ng enerhiyang pinansyal na matagal nang naiipon. Si Mercury naman ang nagbibigay ng kalinawan sa kaisipan at komunikasyon. Ibig sabihin, ang mga biglaang ideya, mensahe, at maging ang mga panaginip ay maaaring magdala ng mahalagang mga palatandaan. Si Venus, ang planeta ng halaga at yaman, ay nagsisilbing tagong tagapagpalakas, ginagawang magaan ang mga usaping pinansyal, at pinapalaki ang maliit na oportunidad hanggang sa maging ginto. Hindi ito basta planetaryong pagkakataon. Isa itong banal na pagsasaayos. Sa buong buwan ng Mayo, mas maliwanag kaysa karaniwan ng konstelasyon ng Sagittarius. Isang hudyat ng panibagong siklo. Isang karmic reset. Isang sandaling nagsasabing, ngayon, ikaw naman. Ang lakas ng pagkaka-align na ito ay sobrang matindi. Pati ang mga tao sa paligid mo ay maaaring mapansin ang kakaiba. Maaari mong maramdamang mas magaan ka, mas matapang, mas handang sumugal. Iyan ang enerhiya ng kalawakan na tinatawag ka. Ang tanong, sasagutin mo ba ito? Bakit Sagittarius? May plano ang universo na para lang sa iyo, Sagittarius, hindi ka estranghero sa kawalan. Habang ang iba ay natatakot sa madidilim na sulok ng buhay, ikaw ay humahabol sa mga ito. Ikaw ay naglalakbay, nagtatanong, at higit sa lahat, naniniwala.
At ang paniniwalang iyan, kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ay lumikha ng isang pambihirang bagay sa loob mo. Espiritual na pag-ikot. Pinararangalan ng universo ang mga patuloy na umaasa, ang mga patuloy na nagtitiwala, at Sagittarius, ikaw ay kabilang sa kanila. Kaya't ang Mayo 2025 ay ang sandali ng iyong pagbabalik. Hindi ka lang masuwerte. Ikaw ay naka-align. Ipinanganak ka sa ilalim ng planeta ng Jupiter. Ang planeta na nagpapalawak ng lahat ng kanyang nahahawakan. Kaya't malaki kang mangarap. Kaya't hindi ka marunong makontento sa kakaunti. Ngunit ang malalaking pangarap ay kaakibat din ng malalaking pagkabigo at maaaring ang nakaraang taon ay inilapit ka sa hangganan. Pinansyal, emosyonal, at maging espiritual. Ngunit ang mga pagbagsak na iyon ay kinakailangan. Iyon ang pag-aararo ng lupa para may pagtamnan ng bago. At sa Mayo 2025, sisimulang mamukadkad ang mga binhing iyon. Ang presensya ni Pluto ay senyales na ang paparating ay hindi maliit. Ito ay makapangyarihan. Mapagbago. Maaaring ito'y isang pagkakataon sa negosyo, isang biglaang pagyaman, o isang malinaw na sagot na sa wakas ay mag-uugnay ng lahat. At dahil ikaw ay isang fire sign, kikilos ka agad. Hindi ka mag-aatubili sa tamang sandali. Maaaring sabihin ng iba na ito'y swerte. Ngunit hindi nila makikita ang mga tao ng panloob na pagsusumikap mo, ang mga panganib na tinanggap mo, at ang mga sandaling pinili mong manampalataya kaysa matakot. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng universo. Dahil kapag ang Sagittarius ay naka-align sa katotohanan, sa pananabik, at sa layunin, ang mahika ay nangyayari. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng iyong maaabot. At ang Mayo 2025 ang magiging simula ng lahat. Ang pagbabago, isang pambihirang pag-angat sa pananalapi na magbabago ng lahat. Tahimik magsisimula ang Mayo 2025, gaya ng karaniwang buwan. Pero sa Sagittarius, may bagay na babago sa ilalim ng ibabaw. Maaaring magsimula ito sa isang kakaibang panaginip, isang numerong paulit-ulit mong nakikita, o isang di inaasahang mensahe. Mga munting palatandaan na may mas malaki pang nangyayari. Pagdating ng kalagitnaan ng Mayo, lalakas ang enerhiya. Magkakaroon ng direktang pagkaka-align si Jupiter kay Pluto, na tinatawag ng mga astrologer bilang isang prosperity corridor. Sa panahong ito, ang mga pintong akala mong tuluyan ng nagsara ay bigla na lang magbubukas. Yung trabahong di ka na tinawagan, tatawagan ka nila. Yung investment na binitiwan mo na, bigla itong sisirit. Isang kaibigan na matagal mo nang di nakakausap, maaaring magdala siya ng oportunidad na parang panaginip. Pero hindi ito basta swerte. Ito'y tamang panahon. Sa astrology chart mo, may kilusan sa iyong ikalawang at ikasampung bahay, mga bahagi na may kinalaman sa kita, reputasyon, at katatagang pinansyal. Kapag na-activate ang mga ito, hindi lang basta inaayos ang landas mo, itinutulak ka nito pasulong. Ito ang klase ng pagbabago na lumilikha ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa mga susunod na taon. Maaaring may Sagittarius na makabenta ng ideyang matagal nang nasa kwaderno, ang iba na may makatanggap ng biglaang pamana o regalong pinansyal. At may ilan pa na makakaranas ng napakalalim na espiritual na paggising na magbabago ng pananaw nila tungkol sa yaman at magpapahintulot sa kanila na makaakit ng pera ng hindi sinasadya. Ngunit narito ang hamon. Kailangan mong maging handa. Dahil ang enerhiyang ito ay hindi banayad. Nangangailangan ito ng kalinawan, tapang, at lubos na dedikasyon. Kakailanganin mong humakbang sa bago. Isang bagay na maaaring nakakatakot, ngunit siya ring magpapatibok sa iyong kaluluwa. At kapag sinabi mong, oo, kapag tumawid ka sa pintuang kosmiko, magsisimulang mag-align ng lahat. Ang pera ay darating sa mga paraang hindi mo inaasahan. Magiging bahagi na ng araw-araw ang mga synchronicity. At ang mga tao, lugar, at pagkakataong kailangan mo ay biglang lalapit. Ito na ang sandali mo, Sagittarius. Hindi ito ang rurok, kundi ang simula.
Ang kwento ni Leah, isang Sagittarius na naniwala sa mga palatandaan. Si Leah ay isang tunay na Sagittarius sa lahat ng aspeto, hindi mapakali, puno ng pag-asa, at laging may hinahabol na pangarap. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa ibabaw ng maingay na palengke sa Maynila. Malayo sa marangya ang kanyang pamumuhay. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang freelance designer. Sa gabi, sinusulat niya ang kanyang mga ideya sa journal at nakikinig sa mga motivational podcast, umaasang mapansin din siya ng universo balang araw. Ngunit kapos siya sa pera. Sobrang kapos. Nanghiram na siya sa mga kaibigan, naubos ang maliit na loan, at isang buwan ng delayed sa renta. Pero may kung anong bagay sa loob niya na ayaw sumuko. May darating. Pabulong niyang sinasabi sa sarili habang nakatitig sa kanyang vision board. Hindi ko lang alam kung kailan. At dumating ang Mayo 2025. Noong ika-4 ng Mayo, nagising si Leah mula sa isang napakalinaw na panaginip. Nakita niya ang sarili niyang naglalakad papunta sa gintong pintuan, hawak ang isang puting sobre. Napakalinaw ng panaginip na yon na buong umaga niya itong inalala. Kinahapunan, habang nagbabrowse sa kanyang telepono, nakita niya ang isang video na may pamagat na Sagittarius, Mayo 2025 ang magiging punto ng pagbabago sa buhay piso nyo. Nag-click siya. At sa unang pagkakataon, may nagsalita ng lahat ng kanyang nararamdaman. Ang mga palatandaan, ang enerhiya, ang panloob na paniniwala. Malinaw ang mensahe. Ito na ang oras mo. Sa loob ng isang linggo, nagsimulang magbago ang lahat. Noong Mayo 10, nakatanggap siya ng email mula sa isang US client na matagal nang hindi nagpaparamdam. Ire-restart namin ang campaign. Gusto ka naming kunin para sa isang full-time na proyekto. Ang alok na bayad ay higit doble sa karaniwan niyang rate. Noong Mayo 15, nadaanan niya ang isang tindahan nang mapansin ang isang flyer. Local Startup Grant. Final application deadline, May 20. May bumulong sa kanya na subukan ito. Buong gabi siyang nagtrabaho para gawin ang pitch deck para sa isang eco-friendly na produktong isinulat niya noon sa journal. Isinumiti niya ito ng walang inaasahan. Noong Mayo 25, tumawag ang organisasyon. Ikaw ay napili. Isa ka sa 3 nanalo sa grant. 500,000 piso. Ganoon lang. Umiyak si Leah noong gabing iyon. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil alam niyang hindi ito basta swerte. Ito ang panaginip. Ang tamang oras. Ang universo. Simula noon, palagi niyang nakikita ang mga numerong inuulit-ulit, 111, 555. Nakakakita siya ng mga barya kahit saan. Tinatawag siya ng mga tao na maswerte. Pero alam niya ang totoo, hindi ito swerte. Ito ay alignment. Pagtapos ng buwan, nakalipat na siya sa mas maayos na apartment, nakapag-hire ng 2 freelancer para tumulong sa kanyang bagong negosyo at tuluyan ng nabayaran ng lahat ng utang. Pero higit pa sa material, naramdaman niyang siya ay makapangyarihan. Na tila pumasok siya sa isang bagong bersyon ng kanyang sarili. Ang bersyon na marunong makinig, maniwala, at magsabi ng oo. At hinding-hindi niya nakalimutan ang sandaling nagbago ang lahat, ang video, ang panaginip, ang mga palatandaan. Dahil para kay Leah, ang Mayo 2025 ay hindi lang pag-angat sa pananalapi. Ito ang simula ng bagong tadhana. Mga palatandaan mula sa universo, mga makikita mo bago dumating ang pagbabago. Bago dumating ang isang malaking pagbabago, laging nagpapadala ng mga senyales ang universo, mga munting bulong na inihahanda ang iyong kaluluwa sa paparating. Para kay Sagittarius ngayong Mayo 2025, ang mga palatandaang ito ay magiging kapansin-pansin. Pero kailangan mong bumagal upang mapansin ang mga ito. Una sa lahat ay ang mga numero. Maaaring magsimulang lumitaw ang mga paulit-ulit na sequence tulad ng 111, 555, at 888 sa pinakakaraniwang lugar, sa resibo, orasan, plaka ng sasakyan, o maging sa panaginip. Bawat isa sa mga numerong ito ay may kahulugan.
bagong simula, pagbabago, kasaganaan. Maaari mo ring maranasan ang matinding intuwisyon, mga kutob na mas malakas kaysa dati. Maaaring may lugar o taong bigla ka na lang naaakit kahit wala kang malinaw na dahilan. Bigyang pansin ito. Hindi ito basta hila ng emosyon. Ito ay kosmikong paggabay. Isa pang senyales, mga panaginip na mas malinaw, mas emosyonal, at puno ng simbolismo. Kung magising kang malinaw na naaalala ang isang partikular na imahe, isang bukas na pintuan, isang ilog, isang maliwanag na liwanag, maaaring ito ay mensahe mula sa universo. Maghanda ng kwaderno sa tabi ng iyong higaan. Ang ilang sagot ay minsan dumarating lang isang beses. Maraming Sagittarius din ang makakaranas ng synchronicities, mga chance na tagpo, mga narinig na usapan, o mga video at artikulong parang sadyang inilaan para sa kanila. Ito ang iyong mga mumu ng landas. Tundan mo sila. At sa huli, asahan mo ang pagbabago sa enerhiya. Maaaring bigla mong maramdaman na mas magaan ang pakiramdam, mas may pag-asa, kahit patila walang nagbabago sa panlabas. Iyon ang pagtaas ng iyong vibration. Iyon ang paghahanda ng iyong kaluluwa para tumanggap. Mahinahon ang boses ng universo bago dumating ang pagbabagong tunay. Pero kapag nakikinig ka, maririnig mo ito ng buong linaw. Mga maswerteng numero para sa Sagittarius. Ano ang kahulugan nito at paano ito gamitin ngayong Mayo 2025, hindi lang sa enerhiya at panaginip mangungusap ang universo. Magsasalita rin ito sa pamamagitan ng mga numero. Para sa Sagittarius, may ilang numero na may malalakas na vibrasyon. Hindi ito basta random na mga numero. Ito ay mga espiritual na senyales na naka-align sa iyong landas patungo sa yaman, swerte, at mga oportunidad. Narito ang iyong pinakamahalagang masuwerteng numero ngayong buwan: 3, 9, 14, 21, 27, at 200, at 33. Alamin natin ang mga kahulugan nito. 3, numero ng pagpapalawak at malikhaing kapangyarihan. Kaugnay ito ni Jupiter, ang iyong ruling planet. Kapag lumitaw ito, senyalis ito na panahon na para palawakin ang pananaw mo at kumilos sa mga ideyang matagal mo nang tinatago. 9, kumakatawan sa katapusan at karmic completion. Kapag ito ay lumitaw, may bagay sa iyong buhay na tinatapos upang bigyang daan ang mas dakila. Panahon na para magpakawala. 14, numero ng pagbabago at pagkilos. Madalas itong nangangahulugang may mensaheng paparating. Isang alok, isang tawag, o isang biglaang pagbabago na nangangailangan ng mabilis na desisyon. Maging handa. 21, simbolo ng mga biglaang tagumpay sa pag-ibig, swerte o pera. Isa itong go signal mula sa universo para pagtiwalaan ang iyong kutob. 27, may dalang banal na proteksyon. Kapag nakita mo ito, ibig sabihin ay ginagabayan ang iyong landas. Huwag matakot sa hindi mo pa alam. 33, kilala bilang Master Teacher Number. Nangangahulugan ito ng alignment sa iyong mas mataas na layunin. Kapag ito'y lumitaw, panahon na para tumindig. Handa ka na. Maaaring lumitaw ang mga numerong ito sa pinakakakaibang paraan, sa resibo, numero ng bahay, oras, o maging sa iyong panaginip. Pero tandaan, hindi ito aksidente. Ito ay mga mensahe. Makinig ka sa kanila. Gamitin mo sila. I-align mo ang sarili mo sa kanila. Iyong action plan. Paano mahuhuli ang mga paparating na biyaya sa Sagittarius? Ang Mayo 2025 ay isang turning point. Pero mangyayari lang ito kung ikaw mismo ang haharap dito. Maaaring buksan ng universo ang mga pintuan, pero ikaw pa rin ang kailangang pumasok. Narito kung paano mo ihahanda ang sarili mo para tanggapin ang mga biyayang nakaabang na sa iyong landas. 1. Linisin ang kalat, pisikal at emosyonal. Dumadaloy ang enerhiya kung saan may espasyo. Linisin ang iyong bahay, lalo na ang lugar kung saan ka nagtatrabaho at natutulog. Itapon na ang mga damit, papel, at gamit na hindi mo na kailangan. Higit sa lahat,
Bitawan ng emosyonal na pasan. Galit, guilt, pagsisisi. Lahat ng ito ay humaharang sa iyong mga biyaya. 2. Itakda ang iyong layunin sa pananalapi. Maging malinaw sa gusto mo. Hindi lang basta gusto kong yumaman, kundi magkano, kailan, at para saan. Isulat ito. Sabihin ito ng malakas araw-araw. Kapag mas tiyak ka, mas malakas ang hatak mo sa biyaya. 3 simulang magsabi ng oo sa mga di inaasahang oportunidad. Maaaring may mag-imbita sa'yo sa isang event, may humiling ng tulong sa isang proyekto, o may makilala kang bagong tao online. Ang mga maliit na sandaling ito, kadalasan ang simula ng malalaking pagbabago. Pakinggan ang kutob mo. 4. Gumawa ng isang matapang na hakbang. Ang enerhiya ng Sagittarius ay apoy, kumikilos, gumagalaw, tumatalon. Huwag lang umasa sa swerte na kusang dumapo sa'yo. Simulan mo ang ideya mo, magpadala ng proposal, mag-apply sa grant. Ginagantimpalaan ng universo ang pagkilos. 5 bantayan ang iyong mga iniisip. Ngayong buwan, ang iyong isip ay parang makina ng manifestasyon. Ang takot ay haharang, ang tiwala ay magbubukas. Ipagdiwang araw-araw ang iyong mantra. Handa na ako sa kasaganaan. Tiwala ako sa tamang panahon. Oo ako sa yaman. Matagal ka nang naghintay, Sagittarius. Ngayon na ang panahon para salubungin ang iyong sandali. May tapang, paniniwala, at pagkilos. Mensahe ng universo. Hindi ito pagkakataon, ito ay karma. May mga sandali sa buhay na tila napaka-perpekto para ipaliwanag. Yung mensahe na dumating sa tamang oras. Yung biglaang tagumpay matapos ang mahabang paghihintay. Yung tahimik na bulong sa loob mo na nagsasabing, ito na yon. Sagittarius, ang Mayo 2025 ay isa sa mga sandaling iyon. Pero huwag mo itong tawaging swerte. Ito ay karma. Lahat ng pinagdaanan mo, ang hirap, ang kalituhan, ang paulit-ulit na pagsisimula, hindi ito basta random. Ito ay paghahanda. Hinuhubog ka ng universo, tinusubok ang iyong tapang, pinatatalas ang iyong pananaw. At ngayon, naka-align na ang enerhiya para gantimpalaan ang iyong katatagan. Hindi ka lang basta nakaligtas, ikaw ay nagbago. Ang pagkaka-align ni na Jupiter at Pluto ay hindi lang makapangyarihan. Ito ay bihira. Nangyayari lamang ito kapag nagtatagpo ang transformation at expansion. Kapag nagkakatugma ang layunin at oportunidad. At kapag handa na ang mag-aaral, dumarating ang guro. Ito ang guro. Ito ang sandali kung kailan magsisimulang magpakita sa pisikal na mundo ang lahat ng iyong espiritual na pagsisikap. Kung kailan ang mga panalangin ay nagiging mga pattern, ang mga palatandaan ay nagiging mga hakbang, at ang mga panaginip ay nagkakaroon ng anyo. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging masuwerte. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Pinili ng universo ang Sagittarius, hindi dahil ikaw ang pinakamalakas o pinakanakakasilaw, kundi dahil nanatiling bukas ang iyong puso. Dahil naglakas loob kang mangarap kahit sumuko na ang iba. Dahil sa gitna ng dilim, naniniwala ka pa rin sa liwanag. Ngayong Mayo, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang magduda. Huwag kang umurong. Tumindig ka, humakbang pasulong, at angkinin ng kung ano ang talagang para sa'yo. Bukas na ang pintuan. Narito na ang enerhiya. Nagsalita na ang universo. Ito ang iyong gantimpala ng karma. Ito ang iyong turning point sa pananalapi. Ito ang panahon mo.